Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, magandang gabi po. Ay, magandang umaga if you're in the Philippines. Magandang gabi po kasi vacation lang po ako ngayon dito. So, nasaan ka? Sa Pilipinas po? O di magandang umaga. Hindi yung time zone. Ha? Kasi jet lag pa. Jet lag pa. Sa balikbayan. Yes po. Pero magandang umaga, tama. Sa Pilipinas ka. Saan ka ba Opo. ngayon? Oo. Calling from where Sa exactly? Rizal. Rizal. Malamig dyan ngayon. Opo. Oo, mahangin. Ilang taon ka na, ma'am? 34 po, Papa Jack. 34. Ton. Ano name mo? Ding. As in D-I-N-G? D-I-N-G. Bing. B as Walang in, O. ano ba? Bing. D-I-N-G. Yes. Bing. Ano kasi masakit na lamunan ko ngayon eh. Flu season ata dito sa atin. Baka nanibago ka. 34 from Rizal. Bakit sa kagaling na bansa? Sa Germany, Matagal ka doon? 3 years pa lang, PPJ. So nagbakasyon ka lang. Anong work mo doon? Hindi yan pambansang work, nurse. Nurse. So, gano'ng katagal ka nakabakasyon dito? 2 months. Ganyan. 2 months. Kailan ka babalik ng Germany? February. 2.5 nga ganyan. 2.5 months. Oo. At ako'y naka-maternity leave medyo marami-rami tayong leave. Okay. Bagong panganak. Medyo bago na hindi kasi 1-year-old na yung anak ko eh. Malalaki na rin. Okay. Oo. Ang maternity leave sa Germany 3 years. What? Ang maternity leave sa Germany ay 3 taon? Oo. Pero hindi lahat paid yun Pwedeng 1 year, tapos pwede mong extend ng 2 years. Pero yung ika-third year, wala yun ng bayad yun. 3 years? Pero di ko kinuha yun 1.5 year lang yung maternity leave ko. Hindi, nagulat lang ako may ganun pala. No? Inaisip nila yun. Dito nga 1 month ka nakapanganak, tinatanong ka na ng boss mo, kailan ka papasok? Sorry, puputok yung... Di ba? Kasi iba dito yung culture, Papa Jack, iba yung culture sa Germany tsaka dito. Ang ano ko dito, ang Demet, ano ba yon? Ang napansin ko po dito sa atin, 'di ba 2 months pa lang okay na yung buntis, nakakarapat na ng 100% na pasok, ganyan, productivity. Doon po sa amin, ako parang hindi talaga kaya kasi mag-isa ka lang puro lakas lang talaga dun Asan ba yung mister mo? Hindi nandito din kasama ko po. I mean, nag-vacation din. dalawa kayo nandun. Apo. Nakakatuwa naman yung 3 years, no? Bakit? Hindi, wala lang. Cute nun kasi sa bagay, no? Ano nga? Ano ba? Ba't ayaw mo tuloy sasabihin mo, Papa Jack? Hindi ka ako nakakatuwa yung 3 years na maternity leave. Oo. Anyways, ba tayo magkausap ngayon, ma'am? Ito nga, kasi nga, ang dami kong hanas. Hindi ko siya nalalabas sa friends ko masyado. Hindi ko siya nalalabas sa aking parentals. At ang parentals ko ay super tanda na. Nasa 70 plus na. So, kailangan ko pa ba silang i-stress sa mga ganong bagay? Okay. So, ayan, kinakabahan nga ako. Hindi ko alam na makakatawag ako sa iyo. Nag-try pa nga ako. Sorry dami kong pahaging, no? Nag-try pa nga ako tumawag sa'yo sa Germany pa buti na lang ngayon it's my time to shine. So, tumawag ako kasi gusto kong magkaroon ng reflection. Gusto kong ma-acknowledge ako or ma-validate or alam mo yun, parang siguro kailangan ko ng taong magsasabi sa akin na ito, mali yung ganito o ito tama ba ito, ganyan.
Ayun. So, mahaba yung aking timeline. Summarize ko na It's lang. okay. Okay I will lang ba? guide you naman kung irrelevant na eh. Go ahead. Okay. So, starting yon, nako, basta ito yung aking journey, meron akong almost 12 years na relationship, engaged na kami. Hello, PPJ. I'm here. I'm listening. Okay. 11 to 12 years, basta ganun, na engaged na kami. Filipino yung aking ex-fiancé, no? Okay. Tapos yun, na-meet ko siya kasi college pa lang kami. Tapos hanggang sa nag-work niya. And then, alumpihit pa ako na magsabi sa kanya na mag-Germany na lang ako. Yun yung aking path. Kasi syempre, pag sanabi mo na yung pangarap mo sa partner mo, parang ibig sabihin, permanent na ito na yung, siya na, parang ganyan. Well, not necessarily, but go ahead. I mean, para sa akin, ganun. Para Okay. yung objective, parehas na kami, ganyan. Tapos, edi, makatuwid kami ay napilitan na rin siyang mag-German journey. Okay. Katapos nun, kailang toxic yung relationship namin nun, parang napiga talaga kami sa sitwasyon na yun dahil stressful yung German journey namin na may work. Ako, nag-stop ako ng work, siya nag-work pa din, ganyan. So, maraming struggles. Anyway, 2020 pandemic. Tapos, that time, kailangan ko kasi ng kapartner sa examination para sa aking German language. Kasi hindi ka naman makapunta ng Germany nang wala kang German language exam. So, coming that examination day, hindi siya pumunta. Kasi nga, nagkaroon kami ng problem noon. Hindi siya pumunta. Alam naman niyang make or break yung sitwasyon na yun kasi may employer naman eh. Yun na lang yung amin exam, yung exam certificate na meron kaming German language. So, dun pa lang, medyo na-off na ako. Tinamagan na ng nanay ko siya, ng ate ko, ng agency namin, para lang pumunta. Kasi, pag ganun wala akong partner, na yun, parang close to failure na. Kasi ang pagiging partner ko, yung proofer yung mismong examiner dun sa loob. Anyway, to cut it short, kahit mag-isa lang ako dun na examiner yung partner ko Yung dun sa kabatuhan exam. mo ng dialogue. Yes, Okay. correct. Naitawid ko naman. Pumasa ako with flying colors. Dito yan sa Pilipinas, di ba? Before going to Germany. Yes. Okay. Yes. Di naging okay na ulit kami. Ganyan, nauna ako nagkaroon ng employer. So, ang tanong, kumbaga, bakit siya hindi na-process. nagpunta? Kasi nga naghiwalay kami noon, nagkatampuhan kami noon, Papa Jack. Kasi ayaw niya mag-aral. Sabi ko sa kanya, mag-aral na tayo kasi nga anong pesa na. Kasi natutulog-tulog lang doon. Kasi nga pagod siya. Nagkahiwalay kayo, gano'ng katagal na kayong hiwalay nung dumating yung na exam? Ano lang yun, mga petty breakups lang yun, Papa Jack. Gano'ng katagal na? 1 week, ganyan. Okay. Ba't kayo naghiwalay nun? Anong pinaka-topic nun? Pinaka-topic nun, nandun kami, nag-aaral kami para sa exam. So, yung mismong exam ang pinag-awayan ninyo? Teka, paano tayo makakapunta ng Germany kung ganyan ka mag-aral? Kung ganyan ka, kasi mag-exam, maghahapakan kami eh. Okay, gets. Kasi makatuwid, ayun na nga, nakapasa ko ng examination. Second day na examination kami, nung mga kasama kong kaklasmate ko, inom kami sa Metro Walk pa noon. Meron pang Metro Walk noon. Tapos, etong pinag-usapan namin noon, nung ex-fiancé ko, na hindi sasabihin sa ibang tao
kahit sa ibang relatives na ako ay aalis. Kumbaga surprise na lang kasi di mo na masabi kung gusto ba talaga nilang i-congratulate ka na aalis ka o hindi eh. Gusto ko yung sigurado na ato aalis na talaga to. Ang ginawa niya, yung group chat niya, nag-send siya ng group chat dun sa immediate family na, hindi man immediate, kumbaga dun sa isang family side namin na group. Na, tita, yung anak nyo, nakita ko, nagiinuman, ganyan. Sabi ng nanay, pinayagan ko yan. Alam ko naman ng niya. Siyempre, pagkatas ng examination, mag-celebrate man yan. Pero kami lang. Yung kasamahan ko doon, may isa doon lalaki, pero wala naman talaga. At yun yung nakilala ko lang doon sa mismo examination day. Parang nakisama lang siya. Sabi, okay, Pat, next topic, nakakuha na ako ng employer, umalis na ako, nasa ibang bansa na ako. So, sa ibang bansa, ako lang mag-isa doon sa apartment. So, tatanga-tanga ako, meron pa dong mga, yung parang meron kang camera, tapos may doorbell. Yung wala naman ganun sa Pinas. I mean, sa experience ko, wala akong na-experience na ganun. So, may mga ganung options na hindi ko alam. Kasi yung wifi, hindi ko alam kung nasaan yung wifi. Ayoko na ikwento yung mga nangyari sa akin doon sa Germany ng unang araw ko noon. Kasi may quarantine pa kami ng 5 days noon bago ka makakita ng employer. Anyway. Okay. Tawag dito. Makatuwid, meron kasing parang 3 months na free apartment sa employer. Sa employee niya. So, andun ako sa apartment, ganyan. Tapos kailangan ko kasi yun, makahanap after ng 3 months. Pwede ka naman din magstay doon, pero magbabayad ka na. Okay. Siyempre, mas gusto ko na yung makahanap ako ng sarili ko, baka mas may mura pa na paup na pakan. Tapos eto na ngayon, di siyempre, reporter for duty, ganyan kasi nasa Pinas pa siya. Tapos noon, edi ako naman open ako sa kanya. Ito yung mga nangyari, ganyan, Tapos edi sinabi ko na sa kanya, nakahanap na ako ng apartment. May nakilala ako dito, yung mga Pinoy din na saan katrabaho sa work ko, ganyan. Tapos, sabi niya, kasi uso dito pa, PPJ, yung parang bahay ni kuya, isang bahay tapos ilan yung kwarto, tapos upahan mo lang yung kwarto, tapos general po mo na yung CR, po mo na yung kitchen, yung sala, ganyan. Yung mga nakatira doon, mga nurse din, doon sa ospital na nagkatrabahuan ko. Okay. Kaso, ang concern niya, ako lang daw yung babae. Noon. 2 Pinoy yun, tapos isang ibang lahi. East European. Ngayon, yung 2 Pinoy, bakla. Tapos yung isang East European naman, wala namang pakailam sa akin. So, okay lang. Tapos, ang ginawa pa niya, tinangagan pa niya yung isang kakilala ko na nurse din na, sigurado ka ba bakla ka, ganyan. Hindi ko alam yun, Yung mismong nurse pa na tumulong sa akin na gusto mo dito ka na lang kasi may isang umalis dun sa room na pinag-i-stayan namin. Sa pinag-i-stayan namin. Bakla ka ba? Siya pa yung nagsabi sa akin, ba't naman ganun yung mo, yung fiancé mo pa noon that time, na ganito, ganyan. Nakaka-hurt. Anyway, edi going back, ang dami ng ayoko sa kanya na bakit hindi mo maintindihan yung sitwasyon ko na ang hirap maghanap ng apartment dito. Hindi naman kasi katulad dito sa Pinas, PPJ na kunyari, for rent, makakita ka lang sa gate, ganyan, tatawagan mo na. Hindi kasi ganun eh. Ang landlord, pipili sila ng kung sino yung gusto nila, iipunin nila yon. Parang may casting, ganun. Tapos tatanungin nila kung magkano yung sahod mo. Tapos tsaka kapag nila bibigyan ng appointment para makita yung bahay.
kung sino pa dun sa mga nag-inquire. Okay. Tapos, Parang Opo, kina-qualify tapos nila. oo. So parang ang PPJ, parang 1 month bago ka magkaroon ng appointment, ganyan, 2 months, 1.5 months bago ka makahanap pa ng apartment, bilang ka ng 1.5 buwan. Gano'n Okay. katagal. So parang ito, okay na 'to na opportunity ko na magkakasama kami, parehas kami ng work, Pilipino, 2 bakla, ganyan. Mhm. So okay na sa akin. Eh, di makatulad, ayun na nga, to cut it short, ganyan. Ako'y nabibwisit na sa mga pinaggagawa niya. Meron pa siya na pumunta na siya dito, nakasunod na siya sa Germany. Gaano katagal siya bago Pero nakasunod? 6 na buwan, Okay. 6 na buwan, ganyan. Mga roughly 6 na buwan siguro yung PPJ. Tapos, ako, si Tiped, kasi nga ang goal namin, kaya kami pumunta sa Germany, dahil nag-iipon pang pakasal, kasi nga, engage nga, ganyan. So, ipon-ipon na ako ganyan, tapos alam ko yung sitwasyon na mag-isa lang, ganyan. So ngayon, nung pagpunta niya, pag-visit niya sa akin, kasi magkaiba kami ng state eh. Hindi kami, magkaiba rin kami ng employer. So, dumayo siya sa akin. Binilan ko ng mga winter clothes kasi pumunta yon ng winter eh. Mhm. Kasi, ayan, sige, todo, bigay, ganyan. Tapos, malaman ko, PPJ, wala pang isang linggo, ay bumili ng iPhone. Matino pa yung cellphone. Yung pinaka-latest noon, 2000, ayoko na nga sabihin. Sabihin ko pa ba? Wala pa kayong anak nun, no? Wala. Okay. So, bumili ng iPhone. Tapos meron silang pa-bike ng ospital. Abay, ayaw gamitin yung pa-bike. Ang gusto, e-scooter. Okay. Yung iba naman doon, naglalakad lang talaga. O kaya nasa bus. Yung gagawa ng paraan kasi bago ka pa lang dun eh. Wala ka pa ngang sahod. Dahil mo nang nabili. Tapos mga 1 buwan na siya, eto na, nangungutang na sa akin. Sabi niya sa akin, pautang naman ako ng 2,000. So, doon nagbibigay naman ako. Pero that time, ang hirap kasi Dollars or talaga. pesos? Euro. Magkano yon in Philippine money? Oh, wait, compute natin. 68 ngayon eh. Pero doon mga 62 lang eh. Compute mo na, papadya. Kaya nga ako nag-nurse, ayoko ng math O, eh. compute nyo, dalian nyo. Nasa 120,000. Okay, o tapos. Iyan. Sabi ko, anong meron? So sabi niya, hindi, meron na kasi akong na-contact sa FB marketplace na bibili ng sasakyan ganyan. Not knowing ang lola mo. Ganon. Tapos meron pa yun before that, November. Tapos last quarter of the year, birthday, ganyan. Sabi niya, di tayo makikita, ganyan. Huwag ka mag-alala. Parang natitipid ba? Ganun yung dating. Kasi nga, nagtatampo na ako. Pinahiram mo siya bakit ng pera nung humihiram siya? Ay, eto na nga. Kinitsaba ko na yung aking mother. Sabi ko, hindi ko pinahiram. Ang nangyari, kinitsaba ko yung mother ko. Sabi ko, mother, hindi ko mapapahiram to ng ganito. Yung 2,000 na yun, isang buwan na sahod ko yun. Tugot pawis ko yun. Hindi ba ako masyado pa marunong mag-German nung mga panahon yun. Ang alam ko lang, yes or no, yan, 9 lang. Tapos context clues na yung iba. So, parang nangyari, nahiya pa rin ako. Sabi ko, ay, nabigay, kailangan kasi sa Pinas, ganyan. 500 euro na lang yung mabibigay ko. Mabibigay ko ba sa'yo ba? Mapapahiram, ganyan. Tapos, sabi niya, sige, akin na. Mali.
Okay, tapos? Hindi wala. Hindi binigay. O, di sige. Kasi parang, teka lang. Tapos may nakakarating sa aking feedback na, nag-inuman, kasi may My Day. Siyempre, makikita mo yung My Day, ganyan, nung birthday niya. Mm-mm. Sabi niya, titipid daw sila, ganyan, ano. Tapos, may nakakarating na feedback sa akin na, may mga case ng beer doon, ganyan. Samantalang ako, nagtitipid ako. Tapos, ganun yung mga malalaman ko, na may iPhone ka, na may e-scooter ka. Samantalang ako, naglalakad ako, papunta ng bus, naglalakad ako from the bus station until sa ospital, naglalakad ako para lang makatipid, ganyan. Sabi na, alam mo, PPG, sabi pa nga ng mother, kasi ikukwento ko din open naman ako kay mother. Sabi ng mother, kung ganyan lang din pala, pakasalan mo na yung sarili mo. Nung time na yan, gano'ng katagal na kayo may relasyon? 11 years. 11 years na nung time na yan. Yes. How many of those years ang engaged kayo? Parang matagal parang yung engagement ngayon, PPG. So parang mga 2 years, 1.5 years. So you were together for more than 8 years and the remainder engaged na kayo? 10 years, tapos nag-engage, ganyan. Okay. Kumbaga, that's why kaya ini-expect mo na yung mga goal niyo sa buhay aligned na. Kasi, kumbaga, papunta na kayo sa pagiging mag-asawa, parang gano'n. Oo, level up na yung peg Tama. Gets naman kita. Kasi kung magjawa lang kayo, wala kang pakialam sa pera niya. Oo, diba? Tama naman. Nakailang iram na anyway, ayoko na pag-usapan yung mga ganong bagay. Mukhang marami okay. O diba? Ipon na ipon. Okay. Tapos? Buti nilang magaling ka na. Medyo magaling ka na. Kasi kahapon nakita kita sa sa live, para may post-nasal drip ka pa Wag mo na kami ni medical term. Baka magka-epistaxis ako dito. Wag, ang galing. Yes, nose bleeding. Medical term for nose bleeding. Sige, tapos? Ito na. Ito na nga. Nag-cheat ako. Yun yung alam ko. Yun yung alam ko na nag-cheat ako, ganyan. Kasi, How? How did you cheat? Ito na nga, PPJ. Kasi nung mga panahong yun, didepend ko ng konti sa sarili ko, Gano'n naman na yun. Tawag dito. Nung bago ako umalis, papuntang Germany, di ba nga, pangit na yung situation namin. Parang, bakit gano'n? Kung kailangan kita, wala ka. Kung wag mo sabihin, sinasabi mo, pati pala yung apartment, PPJ. Kasi nga ayaw niya ako doon papuntahan, patirahin sa apartment na yon. Okay. Ang ginawa niya, minessage niya pa yung magulang ko. Ayoko na nga sabihin kasi nga para hindi mag-alala, pati yung ate ko, ganyan. Ang message, na mga lalaki yung mga kasama niya doon. Sinabihan ko naman na hindi ganun. At sa kanya ko lang sinabi, para nga at least alam niya, makampante siya. Kumbaga, ewan ko, PPJ, alam niya ang weakness ko yung magulang ko. Na ayaw ko silang pag-alalahanin at 70 plus na. Ganun yung ginawa. Anyway, eto na ngayon. Di may mga nakakarating na sa akin balitang ganyan. Ako naman, ako'y nauumay na kasi may mga pasabi pa siya sa akin na maoperahan ako ganyan sa carpal tunnel daw niya. Gusto niyang pumunta. Sad boy ba ganyan? Laging pa sad boy, laging pa bebe. Na hindi agad ako pwedeng makapunta dyan kasi hindi naman ganun kadaling umabsent sa Germany. Na bago-bago ka pa lang. Okay. Tapos tatanungin mo, ano nang address mo? Sige. Sabi, hindi, wag na lang. Ganyan ka naman. Tuloy mo yung nag-cheat ka. Binitawan mo yung kwento. Ito na. Ito na nga. Ito na nga. So, hindi ko alam na napupul na pala ako. So, meron
meron dun sa ospital din na ano, na katrabaho ko. Akala ko una bakla siya. Kaya ang gaan ng pakiramdam ko sa Yan kanya. yung kasama mo sa bahay o iba? Ito na yung kasama ko sa bahay. Okay, interesting. Ay, kasama ko sa bahay dito. Sa Pinas. Okay. Siya na yung naka-end up ko, in short. Hindi ito yung kasama mo sa board, sa dorm doon, iba? Sa dorm? Hindi. Hindi. Okay. Tapos? Anyway, yun na. Kala ko ba din siya? Ano to? East European. Kala ko ba din siya? Di ano kami, outside, ganyan. Kasi minsan ka lang naman makahanap ng friends doon. Ang hirap maghanap ng friends sa Germany. Palulugmok ka. Kung di kayo magkakasama Sige, tuloy mo yung mga kwento. Pinoy. Tapos nun, labas. Hanggang sa okay, nagkakasabihan ng problem, ganyan. Nakikinig naman siya, ganyan. Hanggang sa napagsabay ko na nga sila. Tapos, may time yun na pumunta, dating kami nung European. Tapos itong si fiancé, pabebe, pupunta naman doon, pero minsan lang. Tapos merong time yun na, may padalang flower si European, andun yung fiancé. So, naging two-timer ka? Oo, inaamin ko yun. Okay. Parang siguro ang weak ko na hindi ko masabi sa kanya doon sa fiancé na sa ex-fiancé, ayoko na, tigilan na natin. Sobrang toxic na, hindi ko na kaya. Kasi, alam mo, PPJ, naramdaman ko dun sa European na yun na iba pala. Kasi first boyfriend ko yung fiancé na yun, PPJ eh. So, wala akong experience kung ano man yung dapat na experience na isang babae na, alam mo yun, iba. Parang, kung dun sa ex-fiancé ko, parang Shrek, ganyan. Dito kay European, Disney princess. Kaya parang, ganito pala dapat yung maramdaman. Ganito pala dapat na at peace pala. Ganito pala dapat na hindi yung puro, pag nag-uusap kayo, hindi naman pala dapat mauwi sa away o sa tampuhan. Ganyan. Ayun. Tapos, meron akong plan na pagkatapos na, kasi pagdating mo doon sa Germany, mag-exam ka pa para maging certified ka na talaga na nurse. Merong ganong linya. So, nag-exam ako noon. After ko ng examination, sabi ko sa sarili ko na pag nakapag-exam na rin siya, bibitawan ko na yung relationship. Tapos, alam mo, di pa nga ako nag-grief dito eh. Tapos, sabi niya sa akin, ang exam niya ay parang July, ganyan. Tapos hanggang sa hindi naman pala naging August na ganyan. Tapos may nakarating sa akin na, ganito pala yung examination day nila. So parang natagalan. Ako, ang reason ko doon kung bakit after na ng examination niya is para hindi niya maramdaman yung ginawa niya sa akin nung time na nag-exam kami bago pa lang kami dumating dito sa Germany. Ayokong masira yun dahil sa akin. Ngayon, kasi hindi na kami nagme-message. Parang ang message na lang namin after nung Christmas, one-liner na lang na lagi na lang pabebe siya. Nakakaumay na, stress ka na sa trabaho, stress ka na sa sitwasyon mo na nag-a-adjust ka doon, tapos stress ka pa sa love life mo. Parang wala ka ng kaligayahan ba? Parang wala ka ng, puro stress na lang inaabot mo. Mag-exam ka pa, ganyan.
Anyway, meron pa yung time na No, tuloy mo yung kwento. Naka- Only those relevant sa pag-uusapan natin ngayon. ito na nga, Papa Jack. Para ito yung nag-trigger sa akin na wag na lang talaga. Nung nag-exam ako, nag-post ako noon. Bago ako nag-post noon, na pumasa na ako. Dahil siyempre, parang yun yung pinaka-celebratory mo na hindi ako makaka-uwi ng Pinas ng sa week. Meron na akong certification na makakapag-stay talaga ako dito ng bonggang-bongga sa Germany. Kaya, tumawag ako sa kanya, Kumaga, nag-usap muna kami na, okay na, ganyan, nalatala. Tapos, nag-post ako. Alam niya na kung bakit ako nagpunta sa Germany. Isa, para maramdaman ng magulang ko na ma-proud sila sa sarili nila na, may napalaki akong anak na ganito. Kasi meron kaming black sheep sa family. Anyway, ibang topic yun. So, parang ako yung gusto ko, ako yung pumuno ng baka iniisip nila na pangit silang parent, bad parent sila. Ako yung gusto ko yung Mamaya ako na yung natin. Hindi walang kinalaman yan kanila. sa kwento natin ngayong gabi. Okay. So, ito na nga. Mm. Tapos, nag-post. And then, daming nag-congrats, ganyan. Nag-message itong si fiancé. Sabi niya, bakit wala ako dun sa tag? Ang tinag ko lang, immediate family. Sabi niya, bakit wala ako dun sa post? Ang dami nagtatanong ng mga friends natin na hindi ako nakatag dun. Sabi ko, alam mo naman yung bakit di ka nakatag dun. Pero hapon na nga ako sa gano'n. Sabi ko, gusto mo ba i-edit ko na lang tapos i-tag na kita doon? Sabi niya, hindi, wag na, ganyan. Hindi, sige, wag na. Kasi pagod na, ayoko na ng mga diskusyon. Pag sinabi mo wag na, ganun. Hindi, maya nag-message ulit, marami kang time mag-heart, ganyan. Sobrang petty. Sabi ko, ano ba talaga? Sabi mo, wag nang i-edit. Ngayon, ang dami mo sinasabi. So, doon na nag-trigger PPJ na ayoko na. Parang, tinangat ko na nga siya, hinata ko na siya sa sitwasyon na okay na nakapunta dito. Tapos, ngayon na, ito, happy moment ko to. Hindi ka pa rin masaya para sa akin. Ba't ganun? Tapos, yung mga di period. Tapos nung nakapasa na siya, siya na nag-reply sa akin. Sabi niya, meron siguro mga 3 months yun na walang contact na naming message nun. Parang hanging na yung relationship namin. Pero ako nakikipag-date na ako dun sa isa. Tapos after nung nakapasa na siya, nabalitaan ko yun. Sabi niya, gusto mo bang ito, naka-chat lang yan, gusto mo bang ituloy itong relationship na to kasi pagod na ako, yoko na. Hindi ko na ni-replyan, so okay na pala yun, ganun. Tapos, marami akong mga na-receive na mga messages, mga call, ganyan, sa mga iba't ibang panig. Na, ito pala, meron pala siya nung Christmas pala, ganyan, silang dalawa lang dun sa sofa, ganyan. Ito, ganyan. So anyway, sabi ko, sige, kung saan sila masaya, okay na yun, ganyan. Hanggang sa lately, nanganak na ako, ganyan, may nalaman ako na, parang, nauna pala siya. Sino ang tatay ng bata? Si European. Okay. Well, it's a closed book already in your life. Bakit natin pinag-uusapan to? Ito nga, kasi wala akong mapaglabasan nun ka PPJ Tapos nung umuwi kami ng vacation, buntis na ako. Alam mo yung ginawa niya? Ako tahimik lang ako. Binessage na lahat ng mutual friends namin. Kasama yung muka nung European. Hindi ko alam kung paano niya nakuha yung picture na yon. At sinend niya lahat yon, pati sa magulang ko at pati sa ate ko.
na ito yung nakabuntis kay ganito, ganyan, ganyan, hindi yan seryoso, ganyan, iiwan lang siya, ganyan, ganyan, na, di ka ba nahiya, ganyan. Ganon ang mga sabihan. So, imbis na nakapagbakasyon ako noon, na buntis ako at hindi ako ma-stress, pupug ang aking cellphone na, uy, eto pala, ganyan, 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 nakauwi ka pala, ganito, ganito, ganyan. So, bakit ganon? Na-stress ako kasi bakit pati yung anak ko nadamay doon na, hindi maganda yan, magiging kalabasan ng ganyan. Anyway, dun lang yung na-hurt talaga ako, PPJ, na parang bakit sobrang grabe naman yung hindi na nga kita pinakailaman. Tumahimik na ako, ikaw naman itong kumudan mo namang hanas sa akin. Tapos nun, Okay, go ahead. Ha? Go ahead. Ayun, tapos hanggang sa okay na, wala na pakialaman. Nung time sa PPJ na let go ko yung relationship na yun, para akong hindi ako naiyak. Iyak ako eh. Kailan mo na-let go? Anong part? Nilet go na yung relationship namin. Kailan? Anong part ng kwenta mo nilet go mo yung relasyon ninyo? Siguro nung na-trigger talaga ako nung nag-post ako noon. Tapos na pasado na ako, ganyan. Yung ugali niya na yun na kailangan kasama pa rin siya. Kailangan parang hindi ka dapat kasama ako, ganyan. Bakit hindi ka nalang maging masaya, hindi ka malang nag-congrats dun sa post ko eh. But you were having sex with another guy during that time? Oo. Yeah? You were having sex with another guy during that time and you fault him for reacting for something that he's supposed to expect from you? Bakit niya i-expect, PPJ, na oh my God, you are... Oh my God. Bakit? Kasi, so, alam niya. Okay, ando na tayo sa part na yan. Alam niya kung bakit ganun. Hindi yun eh. Nagtawag na kami eh. Excuse me. Maliit na kasalanan niya sa ginagawa mo sa kanya noon. You are so fixated with that one question that he asked of you. But you were doing far worse. Really? Really? No matter what you say, being in Germany is your plan together. Kayong dalawa. Plano niyong dalawa yan, nandun ka. Kahit ano pa yung pagdaanan nyo, whether nagkalabong kayo or whatnot, it's incumbent sa inyong dalawa na isettle yon, gawin nyo malinaw, bago ka nagpahubad sana ng panty sa iba. And you want us to talk about an inquiry that he made? Actually, wala na masama sa tanong niya eh. Totoo naman eh. Nagpunta siya sa Germany dahil sa'yo. Plano niyong dalawa. Kung di mo alam ng buong bayan yon, pinablik mo yon eh. Natural, may nagtanong sa kanya, nagtanong sa'yo. And you are fixated to fault him sa bagay na yan where in fact you were having sex with another guy? I mean, really? You have a point naman. You have a point, Jack. Pero siguro yun kasi yung nag-trigger na sa akin eh. No, hindi kita na-trigger. Mayroon ka ng iba nun. May iba ka na nun. Ano nag-trigger? Pinagsasabi mo may iba ka na nun. Nakikipagtalik ka na sa iba nun. Yun ang kinagagalit mo sa kanya. You want to fault him for that? Dahil doon sa post, hindi nga. Hindi lang naman yun. Naipon na kasi.
kalma ka lang. No. No, 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 no. Naipon kasi yun. Wag niyong tatawagan, sabihin niyo akong kalma. Tinawagan niyo ako. Sige, Papa Jack, sorry. There's something wrong with how you... Anyways, he's a part of your past. He's an ex. Bakit siya pinag-uusapan ngayon? Yun lang yung kasi parang hindi pa siya close book sa akin na parang hindi ko kasi siya nakwento sa mga Ate, manloloko ka. He reacted because Ako pa. because he was hurt. Si TJ, What? siya nga yung nauna pala eh. Who said? Yung taga doon sa kanila. You have any proof? Were you able to confront him? Was he able to? Was he? Him, Was he? wala kaming pag-uusap. That's my na. point. Was he able to defend himself? That's hearsay. Pero kaya nga ako nanahimik kasi nga alam ko na may fault Hindi ako yun ang nun. point. Pero yung No. Bing, you want to capitalize dun sa mga bagay na sinabi sa'yo para ma-justify na manloloko ka? Look, take accountability. Nagkamali ka. You are now in a good position in life. tama naman. Exactly, Tama nagkamali naman. ka. Pero don't be fixated sa part na yon. I mean, nagkamali ka. Wag mong piliin kung paano siya magre-react. Look, you gave him 11 years of your life. Tama? He gave you the same amount of time. It's the same 11 years you gave to each other. If he was hurt, kahit pa paano naman, i-honor mo naman yung pain na yon. Ay, oo naman. No, you are not. Bago nga kami No. Look, 80% of this story, siniraan mo siya sa akin. 20% umamin ka. Kahit balikan natin itong kwento mo. Look, hindi mo ako kaaway. Bing, I'm not here to insult you or whatnot. There's something wrong. Hindi ko alam kung bakit natin siya pinag-uusapan. Mahal pa ba siya? I don't know. Hindi nga. Ito nga. Okay, game. Ano ba kasi yun? Tapos parang, sa tingin ko, parang nag-rebound ko lang naman tong si European. Parang gusto ko lang ilabas na, teka lang, mali naman yung ginawa niya sa akin na bakit pati yung in-scatter niya yung message. Hindi mali yun. Mas mali yung ginawa mo sa kanya. Oh, come on. You cannot cry foul. Wala ka sa lugar. Kung ipinost niya yung mukha mo, he just said his version of pain. He told the story. What he said was true. Nakasama yung... totoo naman. Pero nakasama yung pinagbubuntis ko noon that time. Anong gusto mo? Piliin niya? Ikaw nga, lumandi ka nga. Hindi mo nga pinili yung gagawin mo eh. Siya nasaktan, pipiliin niya yung reaction niya? Come on. Alam mo, ikaw, Bing, malakas ka gumaslight. Gaga. Hindi ko alam. Malala mo. You're so manipulative. Hindi ko alam. This is completely your fault. This is completely your fault. He might have had mistakes along the way. You cheated on him. He reacted. Ang problema sa'yo, nagpabuntis ka sa iba, ayaw malaman ng mga tao. O, kinalat niya. Hindi. Kinalat niya. Hindi naman sa ayaw malaman kasi wala na kami. Okay na kami. Kumbaga sa akin lang, bakit ganun? Ba't pinangunahan ako? No, it was also his story. Ano yan? Pag nilabas mo yung bata, may magtatanong sa kanya, di ba? O pare, nabuntis na siya, ano? Hindi na ba kayo? O. Paano ko yung nakatwiran niya? Inunahan niya? Kasi matatanong din siya eh. Because everybody knew that you were together. You went to Germany together. You were together for 11 years. So hindi niya pwedeng protektahan sarili niya? Pag ganun, sinabihan pa niya na, ay, di naman sa akin yan. Oh my God, you have the the audacity to just go ahead. Totoo ba to, Bing? Ganito ka ba talagang tao? You have the pagtatanggol mo talaga siguro to?
I'm full of hurt lang din. Saan ka na-hurt? Ikaw yung nanloko. Saang part? Ito, totoo to, PBJ, dun sa, medyo sensitive ako pagdating dun sa naapektuhan yung sa anak ko. Parang teka lang, hindi pa nabubuhay to sa mundo, tapos ganyan ka. Wala ka man lang at least. Inaasahan mo na ikakatawa niya yan? Siguro mali yun. Inaasahan mo ikakatawa niya yan? Di manahimik na lang sana muna. Hindi mo siya pa pwede sabihin manahimik. He was hurt. He got cheated on. He may be wrong, but he reacted because he's in pain. Oh my God, really? Okay. People like you, come on, Bing. You should be better than this one. Come on, Oo nga. Bing. Come on. Oo nga. Wag kang ganyan. Niloko mo yung tao eh. Niloko mo Pero siya kasi eh. later, Tapos sasabihin mo, Yun nga. tapos maghahanap ka na pwede mong mag-cherry pick ka ng mga bagay para mapagmukha mo siyang mali. You are worse than hindi him. naman. That's what you're doing. Alam mo, this is a guy that you have been with for 11 years. Whether you tell me, Papa Jackson, he lost his passion of, creating a life together, but still, it should have deserved a better ending. You should have afforded that for the two of you, but you did not. kasi ayoko i-defend, pero kasi, okay, sige. Hindi lang kayo nag-usap. Mali talaga. Ang kwento mo, hindi lang kayo basta nag-usap. And in the midst of you feeling alone, you did it somebody else. Mano man lang nakipaghiwalay ka nun? Imagine mo ang katwiran mo, ayaw kong sabihin sa kanya na nakikipagtalik na ako sa iba, na iba-iba nang humuhubad ng panty ko hanggat hindi siya nakakapasa na exam. Oo, kasi mamaya papadya, kasi pag hindi siya nakakapasa doon, sayang naman yung Hindi ba't mas maganda sana, pinaghirapan. hindi ba mas maganda sana kung sakasakaling bago ka nagloko ng paghubad ng panty sa iba, hinintay mo siya makapag-exam. You're so twisted sa part na to. I cannot believe that you are defending these actions. Oh my God, really? Come on, Bing. Oh my God. Imagine mo ako yung lalaki, I've been with you for 11 years, ganito mo ko i-regard? Ako pa yung mali na nag-react ako, niloko mo ako? Kasi PPJ, yung history naman yan. To tell you honestly, yung history naman yan, sa Pinas pa kami, una siya, baka kasi ako na naman maging baka kasi sabihin defensive na naman eh. Pero kasi nauna siyang mag-cheat sa akin noon eh. So parang madaming beses na. Di sana nakipaghiwalay ka nun, pero pinatawad mo eh. You stayed eh. Hindi mo pa pwedeng gamitin yon. You cannot capitalize on that to justify what you did. In the same manner, you cannot justify that you cannot dictate kung paano siya magre-react. Tatanggapin mo yun, niloko mo siya eh. Oo naman. Look, I'm your friend. I wish you all the best. I hope you're happy. I hope you build the life that you deserve. I hope you get the man that can take care of you. Someone is going to feel you like a princess. Sabi mo nga kanina, I wish you that. But part of it, aminin mo yung kasalanan mo. Oo nga, di ba sa una pa nga? No, hindi mo inaamin. You are so fixated. Napiniam ka niya. Ba't di ako nakatag? Ano ba naman yung napakalit na kasalanan? Di ba, Petty? Hindi, napaka-manipulative mo. Maliit lang yun, nagtanong lang siya eh. At normal na tanongin niya yun. So bago yun, Papadya, kasi nag-usap na kami before yon. Kumbaga nag-heart to heart talk na kami noon, na okay na, ganyan. Tapos nag-post lang ako para doon sa family ko. Mali ba siya niya. nagtanong siya na bakit hindi siya kasama sa na-acknowledge? Was he wrong? Was he wrong? In my point of view, Papa Jack, parang sobra naman. Ito naman, lahat kasi ng ginawa, lahat nun, para sa kanya lahat. Maybe in the point of, on your point of view, o sa mga nakikinig na, I don't care about what people say. We are talking here. Tayong dalawa lang. I don't care what they say. Tayong dalawa. You're wrong. You're wrong.
O di, sinabi ko na nga, o sige, kurong na ako. Sinabi ko na nga, gusto mo ba edit ko na? No, but that's like, oh my God, Bing. That's not the point anymore. The point is, you did not acknowledge him. Because first of all, Papa Jack, doon pa lang sa nag-exam kami, bakit wala siya doon? Kung kailangan ko siya, bakit biglang naiwan ako sa ere? Tapos ngayon, nung nandito siya, pag-awarding time na, andun siya. Yun yung kinakasakit ko. Oh my God. Okay, sige. Let's talk about that. That's one moment in the entire 11 years. Oy, hindi lang yun one moment. Isa lang yun sa mga pwede kong sabi. Yeah, but still, he was a part of almost everything. Whether he was right, whether he was right or he was wrong, according to you, na nagtanong siya, it was okay for him to ask. That's the point. At minamasama mo yon. Pero nung time na nagtanong siya sa'yo na babadrip ka, nakikipagtalik ka na sa iba. You're doing worst. Really? So, ibig sabihin, anong ibig sabihin, PPJ? Medyo ano. Wala nang ibig sabihin to. You are now with a brand new relationship. Mm-mm. However he reacts, that's it. That's him. He's in pain. He got cheated on. You cannot tell him how to deal with that pain. That's 11 years. Whether he was perfect or not perfect, he is in pain. You cheated on him. Acknowledge that part. Oo. Oo naman. Siguro hindi ko lang matanggap yung kung paano siya nag-react dun sa pain na binigay ko sa kanya. Good. Okay. Tapos yun na nga. Yung mga mutual friends, wala na masyado na ano, kasi naging mami na rin ako matagal. Parang pag ganun pala kapag naging mother ka. Ito pa yung isang topic na, okay, thank you, PPJ, na na-enlighten ako na ako pala ay manipulative talaga at malakas mang-gaslight. Parang I'm full of myself. Parang ganun yung dating sa istorya, ano? Hello, PPJ. I have a question for you. I don't want to answer that one. You can just go ahead and realize later on. But I have another thing that I'm interested on. Shoot. Why are we talking about him? Parang yun lang yung open book. Yun lang naman. Hindi naman talaga open book, PPJ. Pero kasi parang yun yung gusto kong ikwento sa timeline. Katapos nito, meron pa ako isa. Fixate tayo doon. Go ahead. Parang yun kasi yung nangyari doon sa journey. Go ahead, ma'am. Saan ako go ahead? Doon sa pagkatapos na. Yep. Parang nilabas ko lang yung sama nung, sige, chapter 2. Nilabas ko talaga yung ano ko. Go ahead. Yeah, go ahead. So, ito going, okay na. Parang wala akong wala na akong masamang tinapay sa kanya kung ano yung gusto niyang gawin. Okay, sige, ganyan. Kasi meron akong binubuong family eh. And happy ako dun sa relationship namin. Ganyan. Ang lungkot pala kapag mag-isa ka lang na nabuntis sa ibang bansa. Akala ko naman, syempre, sabi, ang daming benefits, ganyan. Pero pag mag-isa ka lang pala, mahirap din. Kasi mga kasama mo, may trabaho din, hindi ka rin masamahan. Parang purong lakas, ganyan. Alam mo yung Papa Jack na parang,
Iniisip mo nandito yung family mo. Iba pala yung ini-imagine mo na nabuntis ka. 'Pag nandito ka sa Pinas, ta's nabuntis ka do'n, iba pala. Pati yung culture, iba din pala. Yung gusto mo maglilihi ka, gusto mo may mangga, bagoong ganyan. Walang mangga bagoong do'n. Walang paa ng manok, may paa man ng manok do'n. Bago ka makahanap. What else do you wanna talk about? Yung hinanakit ko, Papa Jack, na ito ngayon pumunta ako sa Pinas. Ako, Go ahead. I'm listening. kasi parang inipon ko yung panahon na mag-isa lang akong nabuntis. Baga wala naman akong hinanakit sa kahit kanino. Parang hindi ko lang siya na-foresee na plan naman namin yung baby, pero hindi ko na-foresee na ganun kahirap pala doon na mabuntis at manganak. Tapos, siyempre, hindi ko naman makuha yung parents ko kasi matanda na sila eh. Ang hirap na sabay-sabay yung mga papeles, ganyan, mga nangyayari. Lipat ka ng bahay, ganyan. Tapos pag uwi dito, parang iniisip ko, magabaso na ako na medyo matagal, makasama sila, makapagpahinga ako, kasi puro lakas dun eh. At sa dito, PPJ, hindi, parang kailangan pa ng matagal na usapan. So, yung expectations mo, hindi sa yon pagdating dito. Parang syempre mapaprustrate ka. I'm sorry. I'm not getting the point of this part. Sige, PPJ. What's the point here? Parang kaya ako ang expectation ko kaya pumunta rito kasi para makapagpahinga ako, para magkaroon ako ng lakas. Kasi iba pa rin yung emergency CSK eh. Mm-hmm. Tapos, doon emergency CS, tapos kinabukasan kailangan tumayo ka na. Ganun kalala. Pagod na pagod ka, ikaw lang lahat. Wala. Tapos pagdating dito, hindi na yun yung expectation eh, kasi nakita mo na yung magulang mo, so tanda na pala. Parang teka lang, parang yung role mo bilang mother, bilang daughter, bilang partner, dumoble yung hirap na gagawin pala kasi hindi na sila katulad nung dati na agile sila. Sa sister ko na nanganak din na kaya kasi bata pa sila noon. Ito ngayon ako, nanganak ako, matanda na sila. Parang yung na-expect mo na gusto ko magkaroon ako ng rest, pahinga, para magkaroon ako ng quality time sa anak ko, makipaglaro. Hindi. Kasi ako pala lahat din. Siyempre, ikaw wala kang tulog lang pahinga. Sa'yo, kumbaga, siyempre nakakahiya naman sa magulang mo na matanda na sila pa rin yung mag-iimis na baga sa bahay, ganyan. Pagod ka na. Siyempre yung isa naman, iba naman yung culture noon. So, hindi naman siya yung parang nag-expect ka na parang katulad natin. Nahihirapan ako sa sitwasyon na ganito. Sabi pa nga ng tatay ko, PPJ, na pasensya ka ng anak. Akala ko bakasyon yung mangyayari sa'yo dito. Imperno pala. Parang coming from your dad na gano'n. Parang tinatago ko nga yung mga nasyan eh. Pero nakikita pa din pala nila. Ito kaya ako nagpunta doon para sa kanila.
ko alam, Papa Jack, parang nalilito ako na, nahihilo ako na. Parang na-overwhelm ako sa sitwasyon. Kasi ito ko ngayon may sakit. Ayoko namang, yung, alam mo yun, para pabalik-balik yung sakit. May sakit ako noon, tapos sakit na naman. Nung dito lang, hindi mo maano lahat, hindi mo maasikaso. Minsan sila naman na nagkakasakit. Yung hindi kami makabuo ng okay lang tayo pupunta sa labas, okay lang tayo makakapag, alam mo yun, unwind, kasama yung buong pamilya, walang ganun. Lulungkot ako tapos magpapasko na PPH. Ang sakit. Parang hindi ko alam kung may, dahil ba depressed din ako, dahil ba meron akong postpartum depression, hindi ko alam. Sensitive lang ako, overwhelmed ba ako. Ayoko mag-alala sila sa akin na burden na ako parang burden sa kanila. Pero kasi syempre parang feeling ko kailangan ko ng mapaghihingahan, kailangan ko ng advice, paano ba magiging okay. Nagigilty ako pag ganito may sakit ako. Kasi para ako yung bumubuhat doon sa household eh. Tapos sila nahihirapan kasi wala, pagod ako, may sakit ako, ito, nandito ako sa kabila. Isolated para hindi sila mahawaan. Hindi ko alam. Para kailangan ko lang ng kausap. Siguro. Hindi ko alam. Kulang lang ba ako sa pansin? Kulang. Kasi nandun lang ako sa Germany. Kasi kumbaga parang buong pregnancy, nasa bahay lang ako. Hindi ako makalabas. Lagi akong pagod. Yung pala, anemic pala ako. Hindi mo maano yung sarili mo. Priority mo yung bata. Iba na, magulang. Parang yung mga life-changing situations ba? Parang hindi ka magkanda ugapas. And then life happened. Mm-mm. It's all fun and games until life happens. And it did. Uy, fun din. Matagal ng life happen. Tapos, hanggang noong time lang na yun. Ay, okay pa. Honestly, I'm kinda at a loss. What's the point of this conversation? Ano po? Sorry. I'm kinda at a loss now. There's a part of you that curses why you're alone in Germany. But a bigger part of you is celebratory that you have the chance to stay there. There's a part of you that when you were talking na pakiramdam ko hindi ka masaya sa buhay na meron ka ngayon. And the other part is, sabi mo naman, prinsesa ang turing sa'yo. But I have my suspicions. I don't know if you're interested. Oh. I'll tell you if you're interested.
Yes, I am. You're not happy with your life. Ano po? You're not happy with your life being with that European guy. I could be wrong. I hope I'm wrong. Kasi lahat ng nirereklamo mo ngayon, hindi mo mararamdaman yan kung worth it yung kasama mo sa buhay. Siguro nga. Siguro nga, PPJ. Pero, There's a part of you that still misses your ex. like, wala. What? Siguro dahil cultural differences, yun lang. Alam mo yan, yung cultural differences na yan. So either alam mo yan or meron kayong mababaw na dahilan kung bakit naging kayo. Physical attraction? Kasi hindi nyo nakilala ang bawat isa eh. It was a whirlwind. Diba? It was whirlwind. Pero naramdaman ko naman, PPJ, na genuine naman talaga. I hope so, but you are not genuine. To myself. I don't know, but you have not you have not forgiven yourself yet. Yeah, feeling ko din. You have not forgiven yourself yet for cheating on the person you have been with for 11 years. You were with for 11 years. Kaya yung mga dialogue mo na bad trip ka kasi ganito siya nag-react or what not, pinanghahawakan mo yan because that is a direct correlation of you to him. Because at some point, maybe unconsciously or subconsciously, you still want that connection with him. Parang hindi na talaga. Because there is no reason whatsoever na pinag-usapan natin ng isang oras yung ex mo. No? And yet, he has nothing to do with your life right now. You have a baby, iba ang tatay, may asawa ka. Nothing to do with your life. And yet, you talked about him in pure passion for 1 hour. Mm-hmm. I don't know if we can. I do not know. Being if we can solve anything tonight, but I have a wish for you. Ready? Number one, I hope you find it within yourself to forgive yourself for being a cheater, a liar. I mean, really forgive yourself. And forgiving yourself is not about blaming another person for the stupidity you've done. Accountability. Excuse me, I'm talking. I do not need you to patronize me. I don't need you to reconfirm me. I am talking. Right. I hope you find it in yourself, within yourself, to forgive yourself. Take accountability of your actions. Be aware of what kind or be aware of the gravity of pain you caused somebody else. Sana mapatawad mo yung sarili mo sa part na yan. And forgiving yourself and acknowledging that na may nagawa kang ganyang kalaking kasalanan sa isang tao, may mga indicators yan. Like for example, not putting blames on him. Not being surprised na gano'n siya nag-react kasi may ginawa ka. You should be the first person to understand how he reacted. Alam mo kung anong lalim ng pinagsamahan ninyo at ikaw dapat ang unang taong nakakaalam kung gaano kalalim yung sakit na nararamdaman niya. I hope you afford that for yourself. Number 2, I wish that one day you get the chance to look into his eyes and ask for proper forgiveness. He not only deserve this, you deserve that.
Mm. Alam mo, Bing, hindi masama po na i-let go mo ang isang buhay na hindi mo gusto. When Mm. when you no longer saw him as a viable partner sa buhay mo. Kumbaga, ang tanging nag-uugnay na lang sa inyo ng time na yon ay nangarap kayo magpunta ng Germany, but when you got there, you were two different people na. It was not wrong to let go of him. It was not wrong to walk away from him. It's your life. Pero mali kasi naging paraan mo. You did him dirty. Alam mo yan. Mm. Tinarantado mo siya, alam mo yan. Ginago mo siya, alam mo yan. Niloko mo siya, alam mo yan. Mm. Gaano man siya kawalang kwentang partner sa inon, he was still spending 11 years of his life with you. It should have deserved a little bit more of an honor from you. Pero ando na tayo, nagkamali ka na. And the way you remember him is that he yung mga fault niya, paano yung ikaw yung ginawa mo sa kanya? Siguro yun yung major fault na ginawa ko sa kanya. So, Well, hindi naman to contest eh. Hindi naman wala pa. Hindi naman to contest kung sino mas may nagawang pagkakamali or what not. Pero bit-bit mo yung isang bagay na normal lang naman. Tanungin niya yun eh. Normal lang yun. Sana nga hindi ka na lang sinungaling nun eh. Sana nga sinabi mo na lang sa kanya Diba? na... Sana hindi ko na inintay. No, sana sinabi mo lang sa kanya. Hindi ka sinali kasi tapos na tayo. May iba na akong mahal. Sana hindi ako naging Yes, pero... weak, no? Naging afraid. Yeah, exactly. Pero huli ng lahat. We're here now. At para Yeah. ikwento mo sa akin yan at fixated ka sa isang bagay that you thought disappointed you, maliit na bagay yun sa nagawa mo sa kanya. We're here now. I hope you forgive yourself. I hope you let go of whatever bitterness. Ang bitter mo kaya? Of whatever bitterness that you have in your heart. And mostly, I have one major wish for you. I wish this. I'm not being sarcastic. But I wish you this one. Ready? Sige. I wish, Bing, that you get to embrace the life that you have now. You chose this life. You chose this life. Sana mayakap mo to. Kung mahirap to, pinili mo to. Kung malungkot to, pinili mo to. Kung nalulungkot ka dahil iba yung kultura ng jowa mo sa iyo, well, pinili mo to. If you intend to be with this guy for a lifetime, you have a lifetime to learn it. Don't complain now. It's so petty. Magko-complain ka ngayon. Well, right. Di ba? Ba't magko-complain ka ngayon? Okay. Pinili mo to eh. Naman, Nobody. pagiging... Excuse me. Alam mo, that's your problem. I allowed you to talk. I listened to you. I do not need you to reconfirm me or patronize me. I need you to listen. Pinili mo tong buhay na to. No one pushed you into it. Whatever your reasons kung bakit ka naandyan sa buhay na yan, pinili mo to. Pangatawanan mo yung resulta ng sarili mo mga choices. Again, I will repeat to you, ma'am. I hope that you get to embrace, enjoy, accept, and live to the fullest the life that you chose. Thank you. Because this is now your life. Huwag kang magreklamo na malungkot mag-isa. You chose the life. Correct. This is it. You are going to get to 50 to 65 years old with this life. Ito na yon. Learn to embrace it. I hope sana lang talaga, no? I hope you afford your chance to ask for forgiveness from him. If he does the same, kung siya hihingi ng tawad, well, thank you. So, yung bigat sa puso mo, at least maihingi mo ng tawad.
you wronged him in many levels, ate. Mhm. I hope you go places, Bing. I hope you do well in life. Maiksi lang ang buhay. Thank you. Maiksi lang ang buhay. If we do not, tayong mga tao, tayong mga tao, Bing, kung hindi tayo matututo sa mga pagkakamali natin, para saan pa pang pagtanda natin? Oo. Oo naman. Para saan pa? Para saan pa Diba? para saan pa't nag-iedad tayo kung Diba? nagkakamali Matanda walang tayo? Yeah. pinagkatandaan. Like, ayoko lang na tatay ko yung sabihan ako ng gano'n. Nakakadurog ng puso ba? Well, you have a lifetime to make them proud of you. True. Oo nga. Kailangan ko rin hanapin yung sarili ko. Tama ba yun? Parang after ng, syempre, full-time mom ka, parang naiba eh. Parang hindi na yung usual na nag-work ka, na so, ganyan. Mag-work naman ako soon. Nahihirapan lang ako na juggle yung mga bagay-bagay. Parang hindi ako yun. Parang hindi ako. Yung that ako. Kaya ko yan. Ito, malakas loob ko yan. Ngayon parang nanghihina na ako. Yung parang I lose my confidence. With all the transitions ng pagiging isang mother. Well, ginusto mo yan. Oo. Mauwi na ako. Oo nga. Yes. Yeah. Totoo naman. You chose it. Yes. I wish you all the Hirap best pala. that life can bring you. Hirap pala. Yeah. Hirap pala ng pagiging full-time mom. I mean, ang maging isang mother. Hirap pala. Pero masaya, fulfilling. Masaya talaga. Sabi ko nga nung dalaga pa ako, gusto ko maging full-time mom, housewife. Be careful what you wish for. Ito na siya. Hindi pala yun yung ideal na. Kasi nga, hindi natin hawakan, na-control yung mga bagay na tumatanda na pala yung parents. Ito pala yung situation. Mga ganun. I understand. Thank you for understanding. PPK. Well, Malinaw na sa akin. I wish to talk to you soon in better circumstances. Thank you for having this call. Oo. Thank you, PPJ. Oo naman, gusto mo punta ka dudot at tumira sa amin, okay lang. Sama mo si Kara. Gandang Kara. Good morning, Bing. Good morning, PPJ. Thank you for the patience.